Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Formal nang nagsampa ng reklamo si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste laban sa District Engineer na nagtagkaumanong manuhol sa kanya. Ibinunyag din ng kongresista ang iba pang anomalyang nangyayari sa kanilang distrito. Kasunod nito, hinihikayat ng Neophyte Solon ang nasabing district engineer at maging ang mga contractors na tumestigo laban sa mga nasa likod ng nangyayaring korupsyon sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Kaya ang isang wish ko lang po ay mabuksan ang isip ng ating district engineer, Abelardo Calalo, at ang ibang mga kasulukuyang at dating empleyado ng DPWH o mga kontraktor na maging state witness para sama-sama nating mapanagot ang mga taong talagang nakinabang sa sistema ng korupsyon sa mga DPWH projects. Tumestigo sa mga nangyayaring anomalya. Ito ang payo ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste sa District Engineer na nagtangka umanong manuhol sa kanya. Kasama rin sa hinihikayat ng mambabatas ang iba pang kontraktor na may alam sa di umano'y nangyayaring katiwalian sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Congressman Leviste, hindi niya isinasantabi ang tangkang panunuhol ni DPWH District Engineer Abelardo Calalo. Ngunit naniniwala siyang malaki rin anya ang maitutulong nito upang matuklasan at mabunyag ang iba pang korupsyong nangyayari sa ahensya. May mga mas guilty pa kaysa sa mga DPWH employees na ito. At para ma-achieve natin ang goal natin na mabawasan ang korupsyon hanggang wala ng korupsyon sa DPWH, hindi lang po dapat yung mga employees ng DPWH ang dapat nating hold to account. And I believe with the help of state witnesses, we can catch a bigger fish. Ayon sa mambabatas, nakausap niya si District Engineer Calalo patungkol sa posibilidad na maging state witness, ngunit wala pa niya itong desisyon sa ngayon. Samantala, mayroon pang nadiskubre ang kongresista ng mga irregularidad pagdating sa kanyang distrito. Kung hindi tungkol sa umaabot na mahigit 300 million pesos kada taon na SOP o Standard Operating Procedure o kickbacks mula sa mga proyekto ng DPWH na nakalaan umano para sa congressman ng unang distrito ng Batangas taon-taon. Sa kanilang pag-uusap, pinangalanan umano ng District Engineer ang pinakamalalaking kontraktor sa unang distrito ng Batangas at kung sino ang pumipili sa mga ito upang manalo sa bidding. Ngunit hindi inisa-isa ng kongresista kung sino ang mga ito. Hindi nagkakaroon ng tunay na mga bidding sa DPWH projects sa unang distrito ng Batangas. Pinipili lang daw ng congressman ang kontraktor na nagbibigay ng SOP. Binunyag rin ng mambabatas na hindi lamang sa flood control projects mayroong korupsyon, kundi pati na rin sa iba pang programa ng DPWH. Gaya ng questionableng road project na kahit bagong gawa lamang ay madaling nasisira. There's a certain road project in the 1st District of Batangas that I was told was made possible through the funding of an influential person who is also the contractor of that road project, which has been questioned by the local government of a certain municipality because from the very design of the road, it is not fit for the flood-prone terrain of that area. Paglilinaw niya, hindi lamang involved ang taong ito sa iisang road project, kundi sa iba pang infrastrukturang ipinapagawa sa Pilipinas. Samantala, hindi ito pinangalanan ng mambabatas, ngunit iginiit na kailangang ayusin ang sistema
simula sa masusing pagkwestiyon sa proposed budget ng DPWH para sa taong 2026. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi umano matatapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang resulta ang investigasyon sa mga flood control projects. Ayon kay Baguio City Mayor at Mayors for Good Governance, Convenor Benjamin Magalo, sinabi nitong ang nais ng Pangulo na endgame o katapusan ng investigasyon ay may makulong. Noong linggo, August 24, magkasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Mayor Magalong sa Baguio City sa ginawang inspeksyon sa nasirang tunnel sa Cannon Road. Sa tingin ko naman, seryoso ang ating presidente dahil sa pag-uusap namin nung nakailangan, nung isang araw nung magkasama kami sa inspection, nakita ko yung kanyang mood, nakita ko yung kanyang conviction, yung kanyang determination to really come up with an endgame. At ano yung endgame nito? Dapat merong makulong dito. Sisilipin na Bureau of Customs sa mga binayarang buwis na mag-asawang Sara at Curly Descaya sa mamahalin nilang mga sasakyan. Sa isang panayam, sinabi ni Customs spokesperson Philip Maronilla na sa dami ng magagarang sasakyan ng mga ito, may sapat na silang dahilan para tingnan kung tama ang idinedeklara at binayaran nilang duties and taxes. Bukod sa mga sasakyan, titingnan din nila ang iba pang mamahaling gamit ng dalawa na nakita sa kanilang TV interview gaya ng artworks. Ang mag-asawang Descaya ay sinasabing isa sa mga kontraktor na nakakuha ng malalaking proyekto sa pamahalaan. Nagsimula na sa kanyang posisyon bilang bagong hepe ng pambansang pulisya si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Kaninang umaga, isinagawa ang Assumption of Command Ceremony sa Campo Crame sa harap ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla. Itinanggi naman ni Secretary Remulla na may hindi sila pagkakaunawaan nang na-relieve sa pwestong si General Nicolas Torre III. Ito ang balita ni Lea Ilagan, live. Magandang hapon, Lea. Ano ang ibinigay na mabigat na dahilan ni DILG Secretary John Vic Remulla na posibleng nagawa ni General Torre kaya ito inalis sa pwesto? Magandang hapon sa iyo, June. Walang nilabag na batas, walang kasong administratibo, wala ding kasong kriminal. Itong si dating PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Yan ang nilinaw nitong si DILG Secretary John Vic Remulla kung kaya't natanggal sa pwesto itong si General Torre. Kinagulat ng marami ang tila bigla ang pagkakaalis sa pwesto ni Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III. Agad namang kinumpirma ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na epektibo pa kahapon August 25 ang relief order. Walang ibinigay na dahilan si Secretary Remulla liban sa pagsasabing nasa kapangyarihan ng Pangulo kung magdesisyon man itong alisin o palitan sa pwesto ang Chief PNP. He has not been charged with any administrative case. He has not been charged with any criminal case. But he is a presidential appointee who serves at the pleasure of the President, and the President has made a decision to go in another direction. Ayon kay Secretary Remulla, bagamat mahirap para sa Pangulo ang naging desisyon, kailangan aniyang alisin si General Torre sa pwesto para magtuloy-tuloy ang programang nais ng Pangulo. Nais umano ng Pangulo na matiyak na iisang direksyon lang ang national security apparatus ng pamahalaan. Dapat din aniyang magandang relasyon ng National Police Commission o NAPOLCOM at ng Philippine National Police at dapat ay nasusunod ang batas. Precisely because we are a country of laws and not of men, that the institutions must be larger than the people who run it. And in this case, the President saw it necessary that the institution of the PNP and the NAPOLCOM be upheld as according to the spirit of the law as it was created. Itinanggi rin ni Remulla na politika
o mayroon silang hindi pagkakaunawaan ni General Torre kaya't natanggal ang general sa pwesto. No, never. PNP chief and I have always had a great relationship. We've never had disagreements, and save for the last few days about certain things. And until now, I still consider him not only as a colleague, but someone who I've gone to battle with and who I trusted big decisions of the President with. Ilang oras matapos ang announcement ng pagkakaalis kay General Torre, isinagawa na rin ang Assumption of Office Ceremony kasunod ng pagtatalaga kay Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bilang officer in charge ng PNP. Si Lieutenant General Nartates sinabing itutuloy ang 5-minute response na programa ni General Torre laban sa krimen. We should respond to any distress call or call for help from our community. Yan naman ay part ng ating managing police operations. Ating dati alampat sipat yan eh. And then managing police operations and enhance natin. It is about patrolling and investigation. Proactive and reactive. Ngayon, about the response is nandito na tayo sa proactive pa lang. Tiniyak din ni Lieutenant General Nartates na idadaan niya sa tamang proseso kung magpapatupad siya ng reshuffle sa mga opisyal ng PNP. About the reshuffle, about placement, we will go with the normal procedure. May process yan no? Especially when our former Chief PNP ay nagbigay ng order, of course may procedure yon. And then kung merong changes, sabi ko kanina, officers come and go, we always serve at the trust and confidence of the appointing authority. Samantala, kinumpirma din ni Secretary Remulla na ipupwesto ng Pangulo si General Torre sa ibang posisyon sa gobyerno dahil naniniwala ang Pangulo sa kapabilidad ng general. We will have to wait for the President to make the announcement. I'm not at liberty to... I actually don't know for a fact of what will be offered to him, but it has been brought about during our conversation that he is thinking of offering a position to the former Chief PNP. August 14, inilabas ng NAPOLCOM ang Memorandum 2025-0531 kung saan inaatasan ng NAPOLCOM si General Torre na ibalik sa pwesto ang dalawa sa mataas na opisyal na isinama sa reshuffle kabilang si Lieutenant General Nartates. Subalit hanggang kahapon ay walang inilalabas na bagong order ang PNP na tumatalima sa kautusan ng NAPOLCOM. June, si General Nartates ay mula sa PMA Tanglaudiwa Class of 1992. Sila yung last batch ng PMA na nandito sa Philippine National Police at manunungkulan itong si General Nartates hanggang sa March 2027. June. Maraming salamat, Leia Ilagan. Posibleng may nasagasaan at lumagpas sa kanyang hawak na otoridad. Yan ang tinitingnang dahilan ng dalawang senador na naging hepe din ng pambansang pulisya sa biglang pagtanggal kay Police General Nicolas Torre bilang PNP Chief. Itinanggi naman ni Senator Amy Marcos na may kinalaman siya sa nangyaring pagbabago sa liderato ng PNP. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. I have to be clear about it. Galit ako sa kanya, sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos sinibak lang rin siya. Walang forever sa serbisyo at maaaring ma-relieve o mapalitan sa pwesto ang sinuman sa Philippine National Police. Ito ang binigyan din ni Senador Ronald Bato de la Rosa bilang dating hepe ng PNP matapos bigla ang alisin si Police General Nicolas Torre III bilang Chief PNP. Bagaman may haka-haka ito kung bakit natanggal si General Torre sa liderato ng pambansang pulisya, ipinauubaya niya sa Malacanang ang pagpapaliwanag. I don't know if he did it now without the clearance of Malacanang, then maybe meron siyang nasagasaan. Oo. Because as I have said during my time, nagkiklear ako sa Malacanang provinsan,
mabilisan ng kailangan aksyonan kaagad. Nag-issue ako ng orders din later on, I just inform Malacanang. Maaari din naman anyang voluntaryong magbitiw si Torre upang ipaubaya ang 4-star rank sa papalit sa kanya. In this case, is very unique because he still has more than 1 year to go before his mandatory retirement age of 56. So nasa kanya yan if he doesn't give up his rank, his 4-star rank, ay pwedeng ang Chief PNP or yung magiging acting Chief PNP is, will be holding a 3-star rank only. Kaugnay naman ang pagpapanatili ng moral ng mga pulis, sinabi ni Senador Bato na sanay na ang PNP sa pagpapalit ng kanilang liderato. Kumpiyansa rin ang mababata sa bagong PNP Chief na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Para naman kay Senador Panfilo Ping Lacson na dati ring nagsilbi bilang PNP Chief, lumagpas sa kanyang hawak na otoridad si General Torre. Ito ay matapos anyang mag-isang palitan ni Torre ang kanyang second in command sa PNP na si Nartates. Paliwanag ni Senator Lacson, may normal na proseso ang pagtatalaga at pagpapalit sa pwesto ng mga miyembro ng PNP Command Group. Aniya, dapat dumaan ito sa Pangulo ng Bansa o sa ex-officio chairman ng National Police Commission o NAPOLCOM at ang Secretary of the Interior and Local Government. Gayunman, binigyan din ni Senador Ping na ang pag-aalis sa pwesto kay General Torre ay sole prerogative ng Pangulo ng Bansa. Habang ang mahalaga ngayon ay maisaayos ang pagpapalit ng command at otoridad upang hindi mahadlangan ang pangkalahatang misyon ng PNP. Partikular na dito ang pagpapanatili ng peace and order para sa taong bayan. Itinanggi naman ni Senador Amy Marcos na may kinalaman siya sa pagkakatanggal ni General Torre sa liderato ng pambansang pulisya. Ang pagkaalam ko na demote si Nartates at yung pang general na Ilocano, nagdadaing kung bakit daw nangyari yun. Kaya sinita ko siya, sabi ko, hoy, ba't ganun? Nako, may balik yan, magdahan-dahan ka. Hindi ko naman alam, magiging bilang anghel ako. At nagpapaumanhin ako, wala akong alam. Ang alam ko lang, ang balita ko, doon sa mga appointment ng mga RD at iba pa, talagang hindi sila nakipagkonsulta kay Secretary John Vic. Hindi naman tama yun. Siyempre, may boss tayong lahat. Yung boss na si John Vic. Bukod dito, ibinahagi ng presidential sister ang naririnig niyang ulat na pamumulitika sa PNP. Masyadong maingay at maugong na nagmamalaki ng ibang classmate na natatakbong presidente o vice-presidente sa 2028. At nakita na nakapaskel yung kanilang mukha at sabi pa nga nung iba, hindi lang pala politiko ang EPA. Kaya parang inaabangan na rin siguro inaabangan na rin ng ibang tao dahil may nadidinig na pangako. Kapwa naman ikinagulat ni Senate President Francis Chis Escudero at Senate Majority Leader Joel Villanueva ang pagkakatanggal ni General Torre bilang Chief PNP. Habang si Senator Raffy Tulfo, sinabi ng pag-aalis kay Torre sa liderato ay paghupa ng matagal ng tensyon. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kinestyon ng ilang kongresista ang pagtanggal kay General Nicolas Torre III bilang hepe ng pambansang pulisya. Si House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sandanya sinabi na yung mga sangkot sa flood control ang dapat sibakin sa pwesto ng Pangulo. Ipinagtaka rin ito ni dating Senadora at ngayon House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Anya, dapat ay may mabuting dahilan sa hakbang na ito. Sugatan ng isang rider matapos makabanggaan ng isang kotse sa Quezon City, Kamakailan. Nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue ang rider mula sa tinamunitong injury. Ito ang balita ni Lisel Nael. Isang tawag mula sa concerned citizen ang natanggap ng UNTV News and Rescue Hotline 911-8688 kaugnay ng nangyaring aksidente sa Colonel Bonnie Serrano Avenue sa Quezon City, pasado alas 8 ng umaga, August 24. Kaagad rumesponde ang rescue team sa nasabing lugar. Nadatnang nakaupo ang rider ng motorsiklo sa gilid ng kalsada. Hi sir, from UNTV po, may tumawag po sa amin. Opo. Ano po nangyari sir?
Nagkabanggaan kami. Ito yung assess ko lang. Ito lang yung masakit ko, sir. Ito lang yung tama mo? Meron mo ako dito. Saka dito. Okay. Okay din ito lang naman ako. Iniinda ng rider ang pananakit ng kanyang kanang balikat. Nagtamo din ito ng sugat sa magkabilang kamay at kanang tuhod. Ayon sa driver ng sedan, nagkalituhan sila ng driver ng motorsiklo kaya nauwi sa banggaan. Sir, kayo po, okay lang po kayo? Okay lang, ako yung nakakotse, siya yung nakamotor. Ano pong nangyari, sir? Meeting the red light. Galing po kayo dito? Galing ako dito. Pakaliwa, pakanan? Pakaliwa. Tapos si sir? Pag-anto rin. Ayon naman sa rider, hindi lang anya agad kumapit ang preno ng kanyang motorsiklo. Imalbog ako, tapos pagka-preno ko hindi ko makagal. Yun, pagagal. Matapos lapatan ng paunang lunas ang sugatang rider, dinala ito sa Quirino Memorial Medical Center. Wala namang natamong injury ang driver ng sedan. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, makipag-ugnayan po sa UNTV NAR hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipaaresto ng Senado ang mga kontraktor ng mga flood control project na hindi dadalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito ang inihayag ni Senate President Francis Escudero matapos hindi dumalo ang ilan sa mga kontratista sa unang pagdinig ng Senado kaugnay ng katiwalian sa mga naturang proyekto. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Sa proseso ng Senado ay susundan at susunurin namin sino man ang nababanggit doon. So sa pina ito na sana galangin nila. Susundin ang kautusan ng Senado. Ito ang payo ni Senate President Francis Escudero sa 15 mga kontraktor ng mga pinakamalalaking flood control projects ng pamahalaan. Partikular ito sa mga hindi dumalo sa unang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng katiwalian sa mga naturang proyekto. Paliwanag ni Senador Escudero, marapat suriin ang mga naglilipa ng akusasyon ng pagnanakaw at ghost project. Kaya dapat anyang imbestigahan at parusahan ang sinumang nasa likod nito. Kinakailangan bigyang linaw nila itong bagay na ito at kung hindi nga nila susundin ang sabina ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant na hindi ako mag-aatubiling pirmahan kung hindi sila pupunta at magpapakita dito sa patawag ng Senado. Ipinauubaya naman ni Senador Raffy Tulfo kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Rodante Marcoleta kung sino mga dapat imbitahan sa susunod na pagdinig ng Senado. Ngunit inaasahan nito sa susunod na Senate hearing ang district engineers ng Department of Public Works and Highways, lalo pa ang nanuhol umano kay Batangas 1st District Representative Leonardo Leviste. Marami sa kanila pero huwag natin. So, majority of them as things nakikita naman natin, prosper, maraming napabanggit ng pangalan. So, dapat sila mapatawag din. So again, it's up to Senator Marcoleta. Naniniwala naman si Senador Amy Marcos na may mas malalaking tao ang nag-uutos sa mga district engineers ng DPWH. Siyempre naman, aminin natin, ako'y nanghihinayang kay Secretary Bunoan sa napakaraming mahuhusay na USEC, RDDE. Huwag nating lahatin. Kailangan kilalanin na talaga yung DPWH ay isa sa mga department ng ating gobyerno na halos lahat seso. Lahat yan qualified kasi pinagpilitan na level 5 engineer, isang katutak na requirement. Kaya magagaling sila. Kaya lang, pinapakialaman ng todo-todo ng mga politiko. Talaga naman ang sistema ay bulok at si Bonjing. Maraming pananagutan. Sa September 1 ay nakatakda na ang susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga issue ng katiwalian sa flood control projects. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Mariel Latoza mula sa Perth, Australia.
Humanda si US President Donald Trump na muling makausap si North Korean leader Kim Jong-un sa gitna ng tensyon sa Korean Peninsula. Ito ay para matalakay ang posibleng peace deal sa pagitan ng dalawang Korea. Ito ang balita ni May Viandog. And we'll have talks. He'd like to meet with me. He didn't want to meet with Biden because he had no respect for Biden. But we look forward to meeting with him and we'll make relations better. Kasabay ng pagbisita ni South Korean President Lee Jae-myung sa White House, humingi ito ng tulong kay US President Donald Trump para maibalik ang mas maayos na relasyon sa pagitan ng dalawang Korea. Ayon kay Lee, mas naging matatag ang sitwasyon noong unang termino ni Trump kaya't naniniwala siyang siya lamang ang may kakayahang makapaghatid ng kapayapaan sa Korean Peninsula. And I would like to mention that the only remaining divided nation in the world is the Korean Peninsula. And I would like to ask for your role in establishing peace on the Korean Peninsula. So I look forward to your meeting with Chairman Kim Jong-un and construction of a Trump Tower in North Korea and playing golf. Kasama ni Lee sa kanyang pagbisita ang ilang chief executive officers at business leaders mula sa mga nangungunang kumpanya ng South Korea na nangakong mamumuhunan ng nasa $150 billion sa Amerika. Kasabay nito, nagbigay rin siya ng mga regalo kay Trump kabilang ang cowboy hat na may nakabordang Make America Great Again, isang golf putter at modelo ng turtle ship. I will say that Kim Jong-un and I had a very good relationship, as you remember. And still do. Matatandaan na noong unang termino ni Trump ay ilang beses na sila nagkita ni Kim Jong-un kasama na ang makasaysayang paglalakad ni Trump sa demilitarized zone papasok ng North Korea. Subalit nabigo ang kanilang huling negosasyon sa Hanoi noong 2019 at natigil ang usapang pangkapayapaan. During the hiatus where you were out of office, North Korea developed further its nuclear and missile capabilities, and that led to a deterioration on the situation of the Korean Peninsula. Nagbabala rin si President Lee na patuloy na lumalawak ang nuclear arsenal ng Pyongyang at mas lumalakas pa ang ugnayan nito sa Russia matapos makumpirmang may mga tropa na ipinadala ang North Korea upang tumulong sa digmaan sa Ukraine. Wala pang reaksyon ng Pyongyang sa pahayag ni Trump. May Viandog, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Idineklara ni President Duma Boko ng Botswana ang public health emergency matapos mabigo ang national medical supply chain na maghatid ng sapat na gamot at supply sa mga ospital at klinika. Inatasan ng gobyerno ang militar na magsagawa o mga siwa sa emergency distribution drive kasabay ng paglalabas ng milyon-milyong pondo para sa agarang procurement. Ayon kay Boko, ang pagkabigo ng central medical stores ay nagdulot ng matinding pagkaantala sa supply at nadagdagan pa ito ng inflated prices at maling sistema ng distribusyon. By the powers vested in me, I hereby declare a state of public health emergency, granting me the necessary powers to make decisions quickly to address the immediate medical needs of the nation. Naitala na rin ang malawakang kakulangan ng gamot para sa hypertension, cancer, diabetes, tuberculosis at iba pang kritikal na kondisyon kabilang ang reproductive at mental health. Samantala, nilagdaan ni US President Donald Trump ang isang executive order laban sa mga nagsusunog ng US flag. Ayon kay Trump, ang gawain ito ay hindi lamang insulto kundi nag-uudyok din ng kaguluhan at karahasan sa bansa. Ito ang balita ni Klein Sinka. They burned the American flag, and as you know, through a very sad court, I guess it was a 5-4 decision. They called it freedom of speech, but there's another reason which is perhaps much more important. It's called death. Because what happens when you burn a flag is the area goes crazy. Ipinagutos na ni US President Donald Trump sa Department of Justice na bigyang prioridad ang investigasyon sa mga kasong may kinalaman sa flag burning.
Ito ay kahit pa idineklara na ng Korte Suprema na protektado ito bilang anyo ng malayang pagpapahayag sa ilalim ng First Amendment. Ayon kay Trump, ang bandila ay isang sagradong simbolo ng bansa at ang pagsusunog nito ay hindi lang anyo ng insulto kundi pinagmumulan din ng kaguluhan. And you burn a flag, you get 1 year in jail. You don't get 10 years, you don't get 1 month. You get 1 year in jail, and it goes on your record. And you will see flag burning stopping immediately. Nakasaad sa kautosan ni Trump na maaaring kasuhan ng mga nagsusunog ng bandila gamit ang ibang batas gaya ng destruction of property at disorderly conduct. Ngunit wala pa ring ebidensya na ang flag burning ay nagdudulot ng direktang karahasan sa mga nagdaang protesta. Sa kabila ng malinaw na desisyon ng Korte Suprema noong 1989 na nagpoprotekta sa flag burning bilang simbolo ng protesta, porsigido pa rin si Trump na hamunin ng nasabing ruling at higpitan ang parusa laban sa mga sangkot dito. Klein Singka, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tinisin ng Australia ang Iran sa serye ng anti-Semitic attacks sa Sydney at Melbourne at inutusan si Ambassador Ahmad Sadeghi kasama ang 3 opisyal na lisanin ang bansa sa loob ng 7 araw. Ayon kay Prime Minister Anthony Albanese, kinumpirma na ni Intelligence Chief Mike Burgess na ang Iran ang nasa likod ng pag-atake at ito ay itinuturing na mapanganib na agresyon laban sa Australia. ASIO has now gathered enough credible intelligence to reach a deeply disturbing conclusion that the Iranian government directed at least 2 of these attacks. Dagdag pa ni Albanese, idideklara rin ng kanyang pamahalaan na isang terrorist organization ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran. Ito ang unang pagkakataon mula World War II na nagpatalsik ang Australia ng ambassador kasabay sa pagsususpinde ng operasyon ng Embahada ng Australia sa Tehran. Isang Marine helicopter ng Pillsbury Fire Department ang bumagsak sa gitna ng isang firefighting operation habang kumukuha ng tubig sa Rosporden Lake sa France. Ayon sa ulat, bigla itong nagpaikot-ikot sa ere matapos mawala ng kontrol at tuluyang bumulusok sa tubig kung saan isa sa mga blades nito ay naputol. Maswerte namang nakaligtas ang piloto at ang isang firefighter na sakay nito at agad nakalangoy papuntang Pampang nang walang tinamong sugat. Ang naturang chopper ay nakapagsagawa na ng 27 water drops upang labanan ng 10 hektaryang forest fire bago ang aksidente. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Perth, Australia, ako si Maria Latoza. Magandang gabi. Iginiit ni House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na posibleng may pananagutan ng Department of Public Works and Highways sa natuklasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ghost project sa Baliwag, Bulacan. Isang halimbawa nito ang proyektong Reinforced River Wall sa probinsya. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Pagka sinabi ho natin NEP-originated projects, ito po ay pinopose po mismo ng DPWH. Ito po yung sinasabi ni Secretary Bonoan na fully vetted ng feasibility studies. At ito po yung actually sinusuportahan po niyang tipo ng mga proyekto po. Kasi nga napag-aralan na, fully vetted. Nasa 2025 National Expenditure Program at General Appropriations Act ang natuklasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umano'y ghost project sa Baliwag, Bulacan. Batay ito sa ginawang pag-aaral ni House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Nasa line item ng panukalang pambansang pondo at inaprobahang budget ngayong taon ang Reinforced Concrete River Wall Project sa Barangay Piel sa Baliwag, Bulacan. Binigyang diin ni Congressman Redon, hindi congressional initiative originated ang proyekto. Kai-inspeksyon lang ni PBBM sa flood control project na ito noong nakalipas na linggo at ayon sa presidente, hindi pa nasisimula ng contractor ang proyekto pero natanggap na ng kumpanya ang bayad.
Naniniwala si Congressman Redon, posibleng may pananagutan dito ang DPWH, kabilang na ang tagapanguna nitong si Secretary Manuel Bonoan. Merong ultimate responsibility po pag hindi ho na-check ng central office kung talaga bang nagkakaroon po ng pagpapatupad ng mga proyekto o wala. We will see kung ano ho yung level ng kanya pong responsibility. Pero again, kung ina-admit niya halimbawa na meron pong failure to check at the level of the central office or the level of the regional director, there is ultimate responsibility on the Secretary of the Department of Public Works. Posible anyang maharap sa criminal charges ang lahat ng sangkot sa ghost projects. Pero dapat isa-isahing suriin ang mga maanumalyang proyekto. Dapat ho talaga maisa-isa. Kasi ang totoo, kailangan ho talaga natin maglinaw na ang totoo, ang corruption allegations, actual corruption, pwede ho yan talaga mangyari. Whether it's a NEP-originated project like what we had seen in the Ghost Project in Bulacan and also in Congressional Initiative Originate Project as proposed by congressmen or senators. Giit naman ni DPWH Secretary Bonoan, wala siyang kinalaman sa katiwalian sa mga proyekto at kailangan din anyang mapatunayang sangkot siya rito. Well, they'll have to establish my liability kung ano pong nangyayari po doon. You can confidently say you did not benefit from any infrastructure. Absolutely. Wala pong corruption on Absolutely on my part. No. I don't even have to tolerate this. I don't tolerate this kind of attitude. That's why I'm filing all the charges against anybody who are involved actually in these ghost projects that had been discovered by the President. Dagdag pa nito, DPWH District at Regional Offices ang dapat nagmomonitor sa mga ipinatutupad na mga proyekto. Sa susunod na linggo, uumpisahan na ng House Infrastructure Committees o Infracom ang legislative inquiry nito sa mga maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Iimbitahan sa pagdinig ang 15 contractors na may pinakamaraming flood control projects ng pamahalaan. Gayun din ang DPWH officials, Commission on Audit at Bureau of Internal Revenue. Inaasahang matatalakay na ang issue ng Ghost Flood Control Project sa Baliwag, Bulacan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagtawid dagat ng mga volunteer ng Members Church of God International upang magdala ng serbisyong medikal sa mga residente ng Calaguas Island sa Camarines Norte. 3 barangay ang naabot ng tulong ng grupo. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Patungo sa Calaguas Island, Barangay Banokbok, Vincents, Camarines Norte upang maghatid ng medical mission sa komunidad doon. Isang malaking bagay para sa mga kapwa-tao natin na taga-isla ang mapuntahan sila dahil kung sila mismo ang magpapagamot sa ospital, kailangan nilang gumugol ng 2 hanggang 3 oras sa biyahe at syempre, kailangan din ng perang pambayad sa pagpapagamot. Bihirang marating ng serbisyo ng pamahalaan ang mga residente ng Calaguas Island. Iba yung paghahanda kasi ang kinakailangan para marating ang kanilang lugar. Bukod sa malayo ay hindi biro ang kailangang transportasyon. Mahirap po kasi kami dagat dito sa amin. Lalo kung mga pangyayaring emergency, katulad na lang may mga anak o mga taong para masagip po baga ang buhay. Minsan po hindi na nakakarating sa bayan. Kung halimbawa makarating man, nakarating na sila sa ospital. Kasi sa layo na transportation dito sa isla namin. Pag wala pong gamot sa center, wala po silang pambili. Minsan po, nahihirapan sila sa pangangano nila, panggamot ng mga bata. Kaya po yung minsan yung iba, pag malala na po yung sakit, hindi na po nakakarating ng bayan. Sa mga ganitong lugar, ang Philippine Navy ang karaniwang nakakatulong na tumitingin sa kanilang kalagayan. Sa programang Bayanihan mula sa Karagatan, na ipagkaloob ang pangangailangan ng mga residente sa isla sa pakikipag-ugnayan ng mga tropa ng pamahalaan sa mga pribadong sektor para sa karagdagang tulong.
Ang initiative na ito ay isinasagawa katuwang ang ating mga partner stakeholders. Una sa lahat, syempre ang ating mga stakeholder partners from members Church of God International sa pamumuno ni Kuya Daniel Razon. Sa ngayon, magsasagawa tayo ng medical, dental missions. Meron din tayong optical services na ipoprovide naman ng ating partners from MCGI. Together na rin ng iba nating mga partner stakeholders, magkakaroon din tayo ng feeding activity, care of MCGI, medical and dental services. Pangingisda ang kanilang pangunahing kabuhayan, subalit kapag malakas ang alon sa dagat, lalo na kapag masama ang panahon, ay hindi rin sila nakapaghahanap buhay. Kung walang kita, na isasantabi ang pangkalusugan para makatipid upang may maipakain sa kanilang pamilya. Sa pamamagitan ng isang request mula sa Philippine Navy, isang medical mission ang isinagawa sa 3 barangay sa isla, sa Barangay Mangkawayan, Barangay Pinagtigasan at Barangay Banokbok. Ito po ay isla na hindi biro para makarating po dito. Kaya nagpapasalamat din po kami sa Panginoon sa magandang panahon na binigay niya sa amin at sa mga pag-iingat niya po sa lahat ng kapatiran ng MCGI po. Malaking bagay po para sa akin bilang barangay official na kasama kami sa mga naging priority ng kapatiran ng MCGI po sa kanilang mga serbisyong medikal. Yun lang po, maraming salamat po. Bukod sa libreng serbisyo medikal, nag-iwan rin ng libreng gamot ang grupo sa barangay. Napakaswerte namin dahil isang organisasyon na naman ang aming na-engage for the first time. Kauna-unahang itong partnership ng Philippine Navy sa Southern Luzon with the MCGI, and yung activity po ay napaka-successful. Yes po, ang MCGI mismo ang nagtumatao at napaka-organize po ng ating activity ngayon. Ang mga tao ay sumusunod, no? Napaka-organize ng flow ng event. Yung wala pong kayahan na magtawid para mapacheck up yung mga anak nila, libre na po dito sa medical mission po ng MCGI, po tulong po ng MCGI, Philippine Navy para po maitawid ang mga gamot. Pasalamat po ako. Minsan po sa isang taon, swerte na po yung 2 medical mission, kaya po maswerte po kami at nakarating po dito ang member ng MCGI. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi batayan o patunay ang mga nakaraang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may extrajudicial killing sa kanyang administrasyon. Kinontra naman ito na isang humanitarian o isang human rights lawyer na tumatayong abogado ng ilan sa mga umunoy biktima ng war on drugs. Ito ang balita ni Dante Amento. The speeches which have been selectively chosen. People can choose speeches which suit their purposes. Sadyang pinili ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para palabasin na may pulisiya ng extrajudicial killing ang dating administrasyon. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, ito ang hindi naintindihan sa paraan ng pagsasalita ng dating Pangulo. Dagdag pa nito, ang mga sinabi ng dating presidente ay hindi patunay o batayan na may pulisiya ng extrajudicial killing na ipinatupad ang nakaraang administrasyon. Anya, likas na sa dating chief executive na gumagamit ng mga makukulay na mga pananalita. But the former president made plenty of speeches which don't necessarily support a policy of extrajudicial killing. They don't. He was a person who wasn't shy of using, can we put it, colourful language. But he's probably one of the most popular politicians the Philippines has ever had. And there's a reason for that. Sa mga nakaraang talumpati ng dating Pangulo ay derechahan niyang sinabi na mamamatay ang mga drug addict kapag sinira nila ang kinabukasan lalo na ng mga kabataan. Pati mga opisyal ng pamahalaan ay hindi rin nakaligtas. Nang tanungin sa Attorney Kaufman kung talaga bang sinadya ng media na gumawa ng mga peking balita o impormasyon upang lalong madiin ang dating Pangulo, sagot nito, I think we'll save those comments for court. Okay? All right. Samantala, ayon naman sa human rights lawyer na sa Attorney Cristina Conti, hindi guni-guni o gawa-gawa ang mga sinabi ng dating presidente.
Kaya ito anya ang naging batayan o ebidensya ng prosekusyon ng ICC hinggil sa kinakaharap nitong kaso. Dagdag pa ni Attorney Conti na huwag sanang madadala o mahuhulog ang publiko sa anyay disinformation o historical revisionism patungkol sa war on drugs. Dan Tiamento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang hamon ngayon sa lungsod na Maynila ang pamamahala sa mga basura matapos ang pagsasara ng Navotas Sanitary Landfill. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, naghahanda na ang pamahalaang lungsod para sa posibleng krisis sa sanitasyon. Ito ang balita ni Jed Narasina. You are now going to deal with 50 plus to 70 plus kilometers away. Dati, agaang natin na itatapon ang basura palabas ng Maynila. Ngayon ay magkakaroon ng pagbagal. Nangangamba si Manila Mayor Isko Moreno sa posibleng pagbagal ng pagtatapon ng basura palabas ng lungsod. Ito ay matapos ang opisyal na pagsasara ng Navotas Sanitary Landfill. Kinumpirma ni Mayor Isko na nakatanggap siya ng sulat mula sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na nag-aabisong ilipat ang basura ng Maynila sa New San Mateo Sanitary Landfill sa Rizal. Ayon sa alkalde, batid niya na mas hahaba ang biyahe at inaasahan na babagal ang pag-ikot ng mga truck ng basura. Kapag nasa San Mateo na yung queuing portion, sabay-sabay po dumarating ang truck. So it will take time. So ibig sabihin, babagal yung balikan. Ngunit tiniyak ni Mayor Isko na pinaghandaan na nila ito at nagbigay na rin aniya siya ng direktiba sa Department of Public Services ng lungsod na gumawa ng plano. Kabilang narito ang pagkakaroon ng dagdag na dump truck mula sa kanilang contractor ng basura. Ang Navotas Sanitary Landfill ay tumatanggap ng mga basura mula sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, hindi lang sa Navotas City. Kaya ayon kay Mayor Isko, magiging isang malaking hamon para sa 17 lungsod sa Metro Manila ang pagsasara nito. Dagdag pa ng alkalde na maaaring makapagpasikip sa daloy ng trapiko sa Commonwealth Avenue ang mga truck, lalo na't sabay-sabay na gagamitin ng local government units sa Metro Manila at iba pang lugar sa Rizal ang iisa lamang na landfill. Sabay-sabay na babiyahe ang truck, yung malalaking truck. Babiyahe sa Commonwealth papuntang San Mateo sa sabay-sabay. On a regular day, in the absence of those 6 LGU, traffic na po ang Commonwealth. At lahat naman, I'm not saying any city for that matter. All over Metro Manila is traffic. More so, if there will be a merger or convergence of big trucks in Commonwealth towards San Mateo. Aminado ang alkalde na ang pagbabagong ito ay may karagdagang gastos para sa lungsod. Ngunit binigyang diin niya na ang kalusugan at kapakanan ng publiko ang pinakamahalaga. Sa ngayon, nanawagan siya sa mga residente na makipagtulungan sa pamamagitan ng paghihintay sa mga truck bago ilabas ang basura upang maiwasan ang pagkalat nito sa mga kalsada. Jed Narasina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inusisa ang Civil Service Commission o CSC sa maraming job order at contract of service workers sa pamahalaan sa deliberasyon ng panukalang pondo ng komisyon. Samantala, pinag-aaralan ng CSC kung anong maaaring maging legal na batayan para tuluyang ipagbawal ang online sugal sa mga kawani ng pamahalaan. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Napakatalamak po talaga ng JOs at COS sa gobyerno natin. And would you agree with me that the number one violator of the labor code is the government itself? If we are to use as a metric yung engagement ng COS or JOs, may validity po yung may valid point po kayo by saying na nagva-violate ng government yung
yung labor code. Pero I don't know kung we can term ourselves as number 1 violator. Kasi we don't know kung ano yung metrics na gagawin din. Kwinestyon ng ilang kongresista ang regularisasyon sa mga kawani ng pamahalaan nang humarap sa budget deliberation ng House Committee on Appropriations ang Civil Service Commission o CSC. Sa gitna ito ng ulat na mahigit 277,000 ang karagdagang job order at contract of service workers sa government workforce mula June 2022 hanggang 2025. Aminado ang Civil Service Commission na talamak ang pagkuha ng contractual workers sa pamahalaan. Bunsod ito ng limitadong pondo ng mga ahensya ng pamahalaan para sa personal services. Isang halimbawa ay sa mga lokal na pamahalaan. They are only allowed to have 40% ng kanilang budget for PS. Paano po nila gagawin yung ibang mga trabaho ng LGUs kung ganun lang kaliit yung PS na pwede nilang gamitin sa kanilang mga empleyado? Kaya siguro po, napupuwersa sila na mag-engage ng COS and JOS para matugunan yung mga serbisyo doon, among others. Siyempre, hindi ko naman po tinatanggal na may mga bad eggs dyan na nag-e-engage lang para sa patronage politics nila. Para sa 2026, nasa 4.188 billion pesos ang panukalang pondo para sa CSC. Samantala, pinag-aaralan na ng Civil Service Commission kung may legal na batayan ito para tuluyang ipagbawal ang online sugal sa lahat ng mga kawani ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, ipinagbabawal sa civil servants kabilang na ang uniform personnel na pumasok sa casinos at iba pang pasugalan. At kamakailan, naglabas naman ng Memorandum Circular ang Department of the Interior and Local Government para pagbawalan ng mga tauhan nito, gayon din ang lahat ng halal at itinalagang local government officials na mag-engage sa online gambling activities. Kasi kahit anong gawin natin, kahit sabihin natin na illegal or legal yan, pag nakakakita ka ng empleyado ng gobyerno, opisyal ng gobyerno na nagsusugal, whether it be traditional gambling activities or online gambling activities, hindi po ito nakakatuwa. Ang problema lang po natin, pinag-aaralan natin ngayon, anong ang ating legal cover for a comprehensive ban on all employees of government in all branches of government to engage in online gambling. Dagdag pa ng CSC, may kapangyarihan naman ang bawat ahensya ng pamahalaan na maglabas ng panuntunan para panatilihin ang efficiency at good conduct sa kanilang mga tauhan. Nagbigay naman ng commitment ang CSC sa Kamara na magbibigay ng input sa kanilang ginagawang pag-aaral kung kinakailangan, kaugnay ng panukalang batas para tuluyang ipagbawal ang online sugal sa bansa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagpapatuloy ang paggawa ng polisiya at pagtayo ng digital infrastructure na makatutulong ng malaki sa paghahatid ng serbisyo sa mamamayan. Sa kabila nito, kinikilala ng Pangulo ang kaakibat na banta na maaaring umusbong ngayong digital age. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. But we must also recognize that progress comes with challenges. Any powerful tool cuts both ways. In this digital age, we must become more vigilant against the risks that come with it. Mayroon ng pangangailangan para sa mas mahigpit na pagbabantay ngayong digital age. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa Manila Tech Summit 2025 kanina. Ayon sa Pangulo, kaakibat na ng paglago ng teknolohiya ang pag-usbong ng iba't ibang pamamaraan ng panloloko. Sinabi ni Pangulong Marcos na kailangang kilalanin ng bansa ang mga hamon na dala ng pag-unlad. Tulad na lamang na mga naglalabasang mga bagong pamamaraan ng panloloko o scams at mga sindikato na karamihan ay nambibiktima online. Fraudulent schemes and scams are becoming increasingly sophisticated every day with the aid of artificial intelligence, with digital currencies, and syndicates that know no frontiers. Also, even as artificial intelligence offers breakthroughs, it brings threats of job displacement and the loss of privacy. Ayon kay Pangulong Marcos, sinusolusyonan na rin ng pamahalaan ang lumalaking problema na online gambling upang maproteksyonan ang mamamayan. There is also the growing problem of online gambling, which preys on our people's vulnerabilities.
We are addressing this through initial measures such as suspending the in-app gambling access in mobile payment apps and websites. This way, we can help protect our citizens and preserve the integrity of our financial system. Ayon pa kay PBBM, malaki ang ambag ng digital economy sa kabuuan ng ekonomiya ng bansa, kung saan umabot sa 2.25 trillion pesos noong 2024. May ilang hakbang na anya na ginawa ang gobyerno para mas mapaunlad ang sektor na ito, kabilang na ang pagpapatupad ng Anti-Financial Account Summary Scamming Act at Subscriber Identity Module Registration Act na layong proteksyonan ng consumer sa digital marketplace mula sa panloloko o hindi ligtas na transaksyon. Nangako naman ang Pangulo na patuloy na magsasagawa ng pulisiya na may kaugnayan sa digital technology. Sa bahagi naman ng pamahalaan, titiyakin natin na maitatayo ang mga infrastruktura at mapalakas ang mga pulisiya upang makasabay ang ating bansa sa bilis ng pagbabago ng mundo. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. May mga itinuturing na red lines o mga sitwasyon ng Philippine Navy na dapat pag-ingatan ng China upang huwag tuluyang mauwi sa komprontasyon ang tensyon sa West Philippine Sea. Isinadya ng posibleng pagkamatay ng isang Pinoy sa kamay ng mga Chinese habang nasa WPS. Tuloy naman ang RORE mission sa Ayungin Shoal sa kabila ng pagdami ng mga barko ng China doon na may kasama pang isang tugboat. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Any death of a Pinoy due to the coercive and aggressive actions of the CCG, the PLA Navy, and the Chinese Maritime Militia is a red line for the Armed Forces of the Philippines. Tinukoy na red line ng Philippine Navy ang posibleng pagkamatay ng isang Pilipino dahil sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. Magiging dahilan umano ito upang umiral ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. The Commander-in-Chief mentioned that the death of a Filipino will be grounds for invoking the MDP. This was amplified by the Chief of Staff of the AFP. This is now a red line. Bukod dito, nauna nang sinabi ng Philippine Navy na kasama sa mga red lines ang mga bagay na di dapat gawin ng China sa West Philippine Sea. Gaya ng reklamasyon sa Baho de Masinloc, unilateral extraction ng resources sa EEZ ng Pilipinas, impairment o panggugulo sa RORE mission at pagboard o pagtanggal sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Nilinaw ng political analyst at international studies professor mula sa De La Salle University na si Professor Renato De Castro na hindi naman ibig sabihin ng pag-invoke ng Mutual Defense Treaty sa Estados Unidos ay mangangahulugan ng giyera. It doesn't necessarily mean once we invoke the Mutual Defense Treaty, it does not automatically mean the United States Congress will declare war or we will go into war. So we have also to educate our people. The Mutual Defense Treaty provides for mutual consultation. So we have to be very clear kasi people think na once you invoke the Mutual Defense Treaty, you'll have, of course, a declaration of war by the U.S. Congress, which is really far from the truth. In the first place, the last time the U.S. Congress declared war was in December 1941. I think it was against Germany and Italy. Kahapon isang tugboat ng People's Liberation Army Navy ng China ang namonitor sa paligid ng Ayungin Shoal. Pero sabi ni Rear Admiral Trinidad, wala namang dapat ipag-alala sa iniisip ng iba na posibleng hatakin nito ang nakasadsad na barko ng Pilipinas sa lugar. Anya, ginagamit lang ito ng China sa paghila sa kanilang mga sariling barko na masasadsad doon. While this is not a cause for alarm, it is not also a reason for us to be prepared for them to tow away BRP Sierra Madre. It will take more than a tugboat to pull out BRP Sierra Madre. It is our assessment is that it is more for their own use in the event that they would need a tugboat to pull out any of the ships that would run aground in the shallow portion of Ayungin Shoal. Mula sa 25 sasakyang pangdagat at barko ng China na namonitor ng Armed Forces of the Philippines noong August 20. Sa ngayon, bumaba na sa 13 maritime militia vessel,
2 Chinese Coast Guard vessel at isang PLA Navy tugboat sa lugar ang mga na-monitor na Chinese vessel. Pero mas marami pa rin ito kumpara sa regular na presensya ng 7 maritime militia vessel at 2 CCG sa Ayungin. Sa kabila nito, hindi naman tinitingnan ng Philippine Navy na hadlang ang presensya ng mga Chinese vessel para makapagsagawa ng rotational and resupply mission sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Mayroon na rin anya silang contingency plan tungkol dito. The rotation and reprovisioning of our forces is a moral obligation of the leadership of the armed forces. Regardless of any threat, any coercive or aggressive action, it will be conducted. We owe it to the men and women in the front lines to provide them with the appropriate support that they need, especially food and other important supplies. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinagot na ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara ang ibinabatong isyu sa kanya hinggil sa umano'y Ghost Flood Control Project sa unang distrito ng Bulacan. Ayon pa kay Engineer Alcantara, nakahanda naman siyang humarap sa mga pagdinig sakaling ipatawag siya sa Senado. Ito ang balita ni Nestor Torres. Kung papatawag ako, I'll be there. Kasi wala naman akong tinatago dyan. Hana si Engineer Henry Alcantara na humarap sa pagdinig kung ipinatawag ito sa kaugnay sa issue ng mga flood control project sa unang distrito ng Bulacan. Ayon kay Engineer Alcantara, kung mayroon mang problema gaya ng ghost project sa flood control, ang dapat niyang imbestigahan ay hindi lang siya, kundi pati na ang mga project engineer at kontratista. In order for them to really know what happened between the contractor and the project, they must ask the project in first. Kasi sila yung first hand na in charge sa implementation project. Sinagot rin ni Alcantara ang issue sa ibinabato sa kanila hinggil sa umano'y luxury items na pagmamay-ari nila. Siyempre, we need to tell them na we can afford that. It's not because kung meron mo kaming Louis Vuitton, it's not because of the ghost project. We have other source of income and we can prove it. Diba? Yun naman eh. Meron ba kaming other source? Dapat yun ang alamin muna nila. Dagdag pa ni Alcantara, hindi niya alam na ang unang distrito ng Bulacan ang may pinakamalaking pondo pagdating sa flood control sa iba pang distrito sa lalawigan. Dahil sa issue sa flood control project sa Bulacan, kasalukuyang nasa floating status ang ilang opisyal ng ahensya. Actually, all the section chiefs of the previous was relieved due to pending investigation. Related naman yun. It's the action of the department and ako mismo, wala problema sa akin kasi rule ng department yan to avoid the investigation. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpulong sina former Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo at Baguio City Mayor Benjamin Magalong kasama si Senador Bam Aquino. Ayon sa Senador, ibinahagi niya ang kanyang agenda bilang chairperson ng Senate Committees on Basic Education and Science and Technology. Tinalakay rin nila ang ilang areas of collaboration, partikular sa edukasyon at connectivity. Pinakinggan naman niya ang ibinahagi ng mga alkalde kaugnay ng good governance at anti-corruption initiatives. Para kay Senator Aquino, productive ang kanilang naging pag-uusap at excited itong makatrabaho ang dalawa sa malapit na hinaharap. Pinabulaanan ng Department of Agriculture ang espekulasyon na kukulangan ang supply ng bigas sa bansa. Ito'y kasunod ng napipintong pagpapatupad ng importation ban sa imported rice sa September 1. Ayon sa ahensya, posibleng mayroong price manipulation sa market kaya nagkakaroon ng pagtaas ng presyo. Ito ang balita ni Mia Alonso. Minsan bumababa po sila, minsan tumataas din po sila. Sa panahon yata po eh. Pero po sa ibang tindahan, hindi po pare-parehas ang presyo. Ganun po sila. Sa Quezon City, Nepa Q Mart madalas na mamili si Rochelle.
Napansin niya na nitong mga nakaraang linggo na tila hindi pare-pareho ang presyo ng bigas sa pamilihan. Meron aniyang mura, meron naman tila tumataas paglipas ng araw. Kaya naman si Rochelle, todo diskarte na lamang sa pagbili ng bigas, gaya ng pagsubok nito sa mga mura na lamang tiyan na rin kaysa bumili ng mahal. Naghahanap po ng mas murang bilihin po. Sa isang pamilya po, kailangan budget po talaga. Kaya po minsan naghahanap po ako ng murang bigas, ganun po, para mapagkasya ko lang po yung sahod po. Ayon naman sa ilang retailer, wala pa mang import ban pero tila numinipis na ang supply ng imported rice kaya wala na rin silang choice kundi magtaas ng bahagya sa presyo. Siguro 2 weeks na kami nag-aantay ng wala kaming makuha. Tapos yung iba, meron naman kaya lang tumaas bigla. Hindi naman bigla pero unti-unti. Parang 80 pesos nang itinataas sa 25 kilos. Kaya naman ang retailer na sa Aling Christy Zara, nagpataan pa ngayong linggo pero dahil hindi na sila kumikita, plano na rin niyang magtaas kahit 2 piso sa susunod na linggo. Subalit ang espekulasyon na nagkakaroon ng kakulangan ng supply ng bigas kaya dapat na magtaas ng presyo sa merkado, pinabulaanan ng Department of Agriculture. Ano yan? Price speculation kasi yung reason kasi nila na sinasabi wala na raw imported na bigas. Gusto natin yun pabulaanan kasi in fact alaki na pumasok na bigas sa atin. April-May more than 500,000 bawat buwan. Yung August, meron as of mid-August, meron pang pumasok na more than 200,000 metric tons. At siyempre, na-expect natin madadagdagan pa yan hanggang bago mag-start ang ban ng import by September 1. Dagdag pa ng tagapagsalita na maganda rin ang naitalang local harvest ngayong first semester na tinatayang nasa 9.8 million metric tons ng palay. Nakapagtala rin ng record harvest ngayong wet season. Kaya naman malinaw aniya na may nagmamanipula lamang sa presyo ng bigas sa merkado. Dahil kung ibabangga aniya sa datos na hawak ng ahensya, maraming bigas sa bansa. Kaya hindi dapat magkaroon ng pagtaas sa presyo dahil may sapat na supply hindi lang ng imported maging ng lokal na bigas. Inayunan naman ito ni Grains Retailer Confederation of the Philippines spokesperson Orly Manuntag at sinabing hindi inaasahan na magkakaroon ng pagtaas sa presyo o kakulangan sa supply ang bigas kung magkakaroon man ng import ban. Nakikita po naman namin maayos po yung supply natin tsaka papasok po yung local po natin na harvest. So magdudugtong po yung local po natin na harvest tsaka po yung imported. So wala po tayong dapat ipangamba po sa supply side. Samantala, tinitimbang naman ng ahensya ang 2 posibleng hakbang upang mas epektibong matugunan ang sitwasyon sa merkado. Una ay ang posibilidad na magkaroon ng extension sa importation ban na nakatakdang ipatupad sa September 1 at ang pagbuhay sa hiling na mas mataas na taripa sa imported na bigas. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinapakansela na ng Department of Transportation ng panghabang buhay ang driver's license ng isang babaeng abogado matapos itong hindi tumigil at muntik pang makasagasa ng traffic enforcer na nanita sa kanya sa Kawit, Cavite noong nakaraang linggo. Samantala, sinabi naman ng Land Transportation Office na mahigit 400 revocation ng driver's license ang naipataw nila sa loob ng 6 na buwan. Ito ang balita ni Benedict Samson. Ang ulit-ulit namin sinasabi, simple lang naman ang hihingi ng gobyerno sa ating mga driver. Sumunod kayo sa batas. Sumunod kayo sa batas ng kalye. Bakit na ginagawa yun? Dahil pinoprotektahan natin ang safety ng mga kababayan natin sa kalye. Pagsunod sa batas trapiko. Ito ang muling ipinaalala ng Department of Transportation at Land Transportation Office sa mga driver. Sa bidyong ipinakita ng DOTR, nangyari ito noong August 18 kung saan makikita ang isang traffic enforcer sa Kawit, Cavite na nakasampa sa hood ng isang kotse. Kwento ng traffic enforcer na si Caltrahico, imbis kasi na huminto sa ginawa niyang paninita ay hindi tumigil ang kotse at akma pa siyang sasagasaan ng babaeng driver nito kung kaya napilitan siya na kumapit sa harapan ng sasakyan sa loob ng nasa 10-15 minuto. Nang ma-interrupt po niya, inaarang ko po.
Sabi ko, ate, tigil mo. Ate, tigil mo. Ngayon po, hindi niya po tinigil. Kaysa naman po mapailaliman ako, doon na po ako sa wood. Hanggang tumatakbo po, tinuloy na niya pa po yung pagtakbo niya at pinaandar pa po yung wiper. Sobrang takot din po ako doon. Pero inano ko po yun dahil gawa ng trabaho ko. Posible po pag nahulog ako, mamatay kaagad ako or ospital. Hanggang makarating kami sa bahay niya, pagbaba niya po ng sasakyan, minura niya po ako. Paalala naman ng DOTR at LTO sa sinumang may traffic violation na kapag sinita sila ng traffic enforcer ay maigi na sumunod na lamang at wag nang magbatigas gaya ng ginawa ng driver sa video. Kaya naman dismayado si Transportation Secretary Vince Dizon sa asal ng driver na isa pa umunong abogado. Dahil dito, inatasan ng kalihim ang LTO na patawan ng perpetual revocation ang lisensya nito. Kung abogado ka, mananagasa ka ba ng enforcer? Since abogado ka, harapin mo ngayon itong mga parating sa'yo. So, the LTO has already issued the suspension and the show cause order, and I've been informed by ASIC Vigor that the recommendation already and the order is to revoke perpetually. Ayon naman sa LTO, bukod sa revocation, direct assault at reckless driving ang maaaring isang pangreklamo laban sa driver. Nangako naman ng DOTR na tutulungan nila ang enforcer para sa kakailanganing legal assistance. Samantala, ayon sa DOTR, nasa 2008 na ang na-issuean ng show cause order at suspension ng lisensya habang nasa 420 naman ang napatawan ng driver's license revocation sa loob ng 6 na buwan. We're tightening up, we've collaborated with NLEX and SCTEX and that TPLEX, yung mga expressways natin more so, no, para alam niyo naman, ang aksidente sa mga expressways, mas matindi ang resulta. Isa pa sa pag-aaralan ng DOTR ay ang paglabas ng listahan ng mga pangalan ng mga pasaway na driver. We will probably call it yung huwag niyong tularan o huwag niyong pamarisan list. Ipapublish namin ang mga pangalan ng mga kagaya nitong driver na to. Pinag-aaralan na namin ngayon yan. Para lang matuto. Kung hindi kayo matatakot sa kaso, sa multa, baka dito mahiya kayo. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananatili pa rin sa mga evacuation center sa mga nagsilikas sa residente sa Ginubatan, Albay dahil sa mga pag-ulan. Kundi tuloy-tuloy na rin ang clearing operations sa lokal na pamahalaan at ng Department of Public Works and Highways sa mga lugar na binaha. Ito ang balita ni Ryan Salatandol live. Ryan, passable na ba ang lahat ng kalsada dyan sa binahang lugar? Yes, Monica, magandang gabi. Bagamat simula pa kahapon hanggang ngayong maghapon ay tuloy-tuloy yung clearing operation na sinasagawaan ng lokal na pamahalaan, ay meron pa ring isang barangay na hindi pa passable, yung barangay Tandarora. Pero yung ibang lugar o ibang barangay ay kung hindi one lane passable, ay passable na ito para sa ating mga motorista. Pamahalaan ng Ginubatan, Albay at ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga binahang lugar sa Ginubatan, Albay. Nag-iwan kasi ng gabundok na buhangin mula sa Bulkang Mayon ang pagbaha. Outright naman po, clearing natin kahapon din. Kasi hindi pwedeng ma-disturb ang flow ng traffic dito. So ngayon po, nakikita nyo naman po, klarado na yung road, pero dito sa side, kailangan pang mahakot yung mga buhangin. Ayon kay Mayor Gemma Onghoko, nag-uusap sila ng mga kawani ng DPWH at ng PHIVOLCS kung papaano susolusyonan ang pagbuhos ng lahar kasabay ng tubig baha. Sa ngayon po, nandito nga kami with DPWH team para ma-assess, pag-usapan kung ano ang dapat gawin, kung ano ang dapat malagay na structure o kung divert yung flow ng tubig. And we are also waiting for the PHIVOLCS to arrive. So para ma-assess din, papalaanuhan ng drone.
Sa ngayon ay madadaanan na ang ilang mga lugar na hindi madaanan kahapon. Pasable na ang mga kalsada sa Barangay Maninila, Mulad Bukad Pequeña at Mulad Bukad Grande. Pasable naman ang one lane sa Barangay Masarawag habang hindi pa madadaanan ang kalsada sa Barangay Tandarora sa Ginubatan Albay. Hindi naman pwede every time na may heavy rain, habagat lang, talagang kailangan ng lumikas. Samantala nananatili pa rin sa Ginubatan Community College ang mga evacuees galing sa Barangay Masarawag para masiguro ang kanilang kaligtasan. Tuloy-tuloy rin ang pamamahagi ng mga hot meals ng lokal na pamahalaan ng Ginubatan sa mga evacuees bukod ang kanilang ginagawang monitoring ng mga otoridad sa mga evacuees hanggang sa ito'y makauwi. Samantala wala namang pasok sa lahat ng antas ng paaralan at government works ngayong araw. Tiniyak naman ng alkalde ng bayan na 24/7 nakabukas ang mga essential services ng kanilang tanggapan upang mapagsilbihan ang mga kababayang nangangailangan sa iba't ibang barangay sa lugar, lalo na ang disaster response, healthcare, public safety at social welfare offices. Monica, kanina ay nagsagawa din ng pamimigay ng breastfeeding kits, ng water collapsible containers at ng iba't ibang mga gamot ang Department of Health sa ating mga kababayang evacuees para kung sakali na sila ay makaramdam ng sakit ay meron silang iinumin. At kanina din ay nagdeklara na din si Mayor Gemma Onghoko na meron ng pasok ang lahat ng antas ng paaralan at ng mga pampubliko o government offices bukas sa Ginubatan Albay. At yan muna ang latest live mula dito sa Bicol Region. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Narito naman po ang ating mga kausing ngayong araw po ng Martes. Salamat po at shout out kina Marie, Alan and Alana Salting of Iloilo. E din po kay Angelito Tapnio, Jemo Mateo Rico at Michael Anyabeza. Maraming salamat din kay Lance Camarce, Dandy Valhain at Edmund Misa. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Efeso 6:4 na nagsasabi, "At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon." At yan ay naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.